Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 431, Ang Lakas ng Dugo Haoyu. Xingju, talagang hindi ka simpleng tao. Pero sa tingin mo kaya mo akong harapin ng ganun-ganun lang. Masyado kang walang muwang, dahil hindi lang ikaw ang may heaven-rank martial skills sa kontinente. Alam din ito ng Palace Master. Biglang itinaas ni Dugo Haoyu ang kanang braso ng mataas. Habang itinataas niya ang kanyang palad, maging ang time-space na pinakawalan ni Xingju ay sumailalim sa bahagyang pagbabago at nagsimulang manginig. Buzz. Zits 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 zits. Itinaas ni Dugo Haoyu ang kanyang kanang braso sa ere, ang kanyang palad ay kasing talas ng talim. Kasabay ng kakaibang pagbabago-bago ng enerhiya, ang mga malalalim na asul na ahas ng kidlat ay talagang sumambulat mula sa kanyang kanang braso, bago umakyat sa gitna ng kanyang palad at patuloy na nagkondensasyon. Sa sandaling iyon, walang humpay na umalangaw ang nakakatusok sa tenga habang ang mga nakasisilaw na ahas ng kidlat ay lumilipad sa lahat ng direksyon. Saan man sila dumaan, makikita ang mga itim na bitak sa kalawakan. Maging ang mga combat emperors malapit sa Dugo Haoyu ay nagmamadaling umatras, labis na natatakot na sila ay maabutan ng malalim na asul na kidlat. Parami ng parami ang malalim na asul na kidlat na natipon. Hindi lamang ganap na gumuho ang espasyo sa paligid ng Dugo Haoyu, maging ang time-space ng heaven-rank martial skill ay marahas na nanginginig sa sandaling ito. Patuloy na kumakalat ang mga bilog ng deep blue energy ripples mula sa kanang palad ni Dugo Haoyu. Ang malalakas na pag-alon ay pinilit pa si Xingju at ang iba pa na patuloy na umatras. Sa sandaling ito, ang mga mata ng lahat ay napuno ng gulat. Heaven-rank martial skill, heaven-breaking divine lightning. Biglang nagpakawala si Dugo Haoyu ng isang paputok na dagandong habang ang kidlat na natipon sa kanyang kanang palad ay lumabas. Tulad ng isang longsword na pinalapot mula sa kidlat, bumaril ito paitaas. Boom! Boom! Ang mga boom na nakakatalon sa tainga ay sumabog sa sandaling nagsalubong ang haligi ng kidlat sa time-space. Sa sandaling ito, mabilis na kumalat ang asul na liwanag, at tuluyang gumuho ang time-space. Gayunpaman, ang nakakatakot na haligi ng kidlat ay hindi tumigil doon. Sa halip, tumagos ito sa mga ulap at sa malawak na kalangitan. Bagaman hindi nakikita ang mga pagbabago sa kalangitan, isang malaking bilog na butas ang lumitaw na sa dagat ng mga ulap. Ang laki ng butas ay hindi bababa sa 10,000 milya ang lapad. Napakalakas ng martial skill. Ito ay ilang beses na mas nakakatakot kaysa sa isang spiritual artifact. Ito ba ay isang heaven-rank martial skill? Masyadong malakas, masyadong malakas. Sa pagtingin sa haligi ng kidlat na tumagos sa mga ulap, ang mga tao ay nag-aatubili pa ring ibaling ang kanilang mga tingin. Sa sandaling ito, tila nakalimutan nila na ang taong naglunsad ng pag-atake ay si Dugo Haoyu, ang taong tumayo laban sa Azura Palace, Sacred Peel Clan, at Demon Refinement Clan. Ganap silang natulala sa heaven-shattering divine lightning ni Dugo Haoyu. Kung nagpakawala siya ng ganoong kalakas na pag-atake sa atin, halos wala na tayong pagkakataong lumaban. Gayunpaman, pinili niyang hindi gawin iyon. Ano nga ba ang pinaplano ni Dugo Haoyu? Gayunpaman, kumpara sa mga tingin ng lahat na nakalak sa kalangitan, ang tingin ni Xingju ay nakatuon kay Dugo Haoyu. Nararamdaman niya kung gaano kakilakilabot ang Divine Sky Destruction Lightning ni Dugo Haoyu. Kung gusto sila ni Dugo Haoyu na patayin, dahil sa distansya sa pagitan nila, wala sa kanila ang makakaiwas sa Skybreak Lightning. Gayunpaman, hindi ito nagawa ni Dugo Haoyu. Nagdulot ito ng pagkalito Xingju. Punishment Palace Master, Yao Clan Master, Dan Clan Master, naiintindihan mo na ba ang kapangyarihan ni Dugo Haoyu? Kahit magsanib puwersa kayong lahat, wala pa rin kayong laban sa akin. Biglang inilibot ni Dugo Haoyu ang kanyang tingin sa karamihan. Sa sandaling ito, ang mga tao mula sa Azura Palace, Sacred Peel Clan, at Demon Refinement Clan ay nagulat lahat. Ang panginginig ay bumangon mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, at ang matinding takot ay lumitaw sa kanilang mga mata habang nakatingin sila kay Dugo Haoyu. Sinasabi ko, lahat tayo ay matandang kakilala. Kahit na gusto ninyong saktan ako kanina, ayoko namang pahirapan kayo. Ngayong lumipas na ang kalamidad, ang Martial Heaven Continent ay parang isang kaparangan. Ang 10-10 bilyong buhay na nilalang sa Martial Heaven Continent ay walang tahanan na mababalikan. Maaari silang pansamantalang manatili sa aking Mystical Palace, ngunit hindi iyon isang pangmatagalang solusyon. Ang malakas ay iginagalang. Bagamat ito ang batas ng kaligtasan ng kontinente, kung walang buhay na nilalang na may iba't ibang antas, walang sistema. Ang dahilan kung bakit nagawa nating lipulin ang mga Saint Devils sa isang iglap ay hindi dahil sa ating kapangyarihan, ngunit dahil sa kapangyarihan ng mga buhay na nilalang sa kontinente ng langit ng Martial. Naniniwala akong malinaw na nakita ito ng lahat. Sa makatuwid, dapat malaman ninyong lahat kung gaano kahalaga ang mababang pag-iral sa inyong mga mata ngayon. Sa ngayon, ang kontinente ay kailangang muling itayo. Bilang mga pinuno ng kontinenteng ito, ikaw at ako ay may responsibilidad na mag-ambag sa kontinente. Kung tungkol sa Saint Stones, iingatan ko sila pansamantala. Kapag ang mga buhay na nilalang sa Martial Heaven Continent ay nakaayos na, tatalakayin ko ang pamamahagi ng mga Saint Stone sa inyong lahat. Sabi ni Dugo Haoyu na may mahinang ngiti habang nakatingin sa lahat. Ang bigla niyang sinabi ay ikinagulat ng lahat.
Hindi nila inaasahan na si Dugo Haoyo ay nag-iisip para sa mga tao ng Martial Heaven Continent sa panahong tulad nito. Hallmaster Dugo, seryoso ka ba? Hanggat tinutulungan namin ang mga nabubuhay na nilalang na muling itayo ang kanilang mga tahanan, bibigyan mo kami ng bahagi ng mga Saintstones. Natukso ang lahat sa mga salita ni Dugo Haoyo. Nagtanong pa si Lady Pil sa paraang nagsusuri. Ako, si Dugo Haoyo, laging tumutupad sa aking salita. Sabi ni Dugo Haoyo na may mahinang ngiti. Sige, gawin natin ang sinabi ni Hallmaster Dugo. Sama-sama nating muling itatayo ang kontinente. Kapag ang mga nabubuhay na nilalang sa kontinente ay muling naninirahan, ipapamahagi natin ang mga Saintstones. Tungkol naman sa Saintstones, tayo ay magiging komportable kung iiwan natin sila, kasama si Hallmaster Dugo para sa pag-iingat. Nang makita ito, ang karaniwang mayabang na Profound Understanding Ghost Phoenix ay nagsalita bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, alam ng lahat na hindi naman talaga siya ganoon kabait. Gayunpaman, si Dugo Haoyo na ang pinakamalakas na tao sa kontinente. Kahit na kinuha ni Dugo Haoyo ang lahat ng Saintstones para sa kanyang sarili, wala silang magagawa. Gayunpaman, hindi iyon ginawa ni Dugo Haoyo. Sa halip, gusto niyang ibahagi sa kanila ang Saintstones. Natural na handa silang sumang-ayon sa ganoong magandang deal. Hahaha. Si Dugo Haoyo ang numero 1 kasuklam-suklam na tao sa Martial Heaven Continent. Sa panlabas, nagpapanggap siyang matuwid at walang pag-iimbot, ngunit sa likod niya, siya ay isang masamang tao na gumagawa ng lahat ng uri ng krimen. Kung maniniwala ka sa kanya, gagamitin ka lang niya. Kapag naitayo na muli ang Martial Heaven Continent, hindi lang niya iiwan ang alinman sa mga Saintstones para sa iyo, kundi papatayin pa niya kayong lahat at lahat ng may kaugnayan sa inyo. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang umalangaw ang dagandong ng isang matanda. Ito ay umalangaw sa kalangitan na parang kulog at pumasok sa pandinig ng lahat. Nang ibaling ng lahat ang kanilang mga tingin sa direksyon ng boses ng matanda, lahat sila ay labis na naalarma. Iyon ay dahil namangha sila ng matuklasan na may isang matandang maputi ang buhok na nakasuot ng tela na nakatayo sa ere sa di kalayuan. Nakilala ng marami sa mga tao ang matandang ito. Siya ang dating clan chief ng Demon Refinement Clan, si Yao Juchen. Yao Juchen. Hindi ba siya namatay? Bakit siya nandito? Ang mga ekspresyon ng lahat ay nagbago ng husto nang makita nila si Yao Juchen na nakatayo sa hangin. Hindi nila maisip kung paano biglang lilito sa lugar na ito ang isang taong ilang taon nang patay. May mali. Tingnan mo, wala na ang Saintstones. Gayunpaman, sa sandaling ito, may nagulat ng matuklasan na ang 6 na santong bato na dapat sana ay nakakalat sa hangin ay nawala na lahat. Habang tinitingnan nila si Yao Juchen, na namumula ang mukha at may masayang ngiti sa kanyang mukha, hindi mahirap para sa kanila na hulaan na kinuha niya ang lahat ng Saintstones. Yao Juchen, mukhang minamaliit kita. Hindi mo lang ginawang peke ang iyong kamatayan sa loob ng ilang taon, ngunit nakuha mo pa rin ang Saintstones sa ilalim mismo ng aking ilong. Mukhang naabot mo na rin ang level ng High-Level Combat Emperor. Sa pagtingin kay Yao Juchen, na nakatayo sa hangin, hindi nagbago ang ekspresyon ni Dugo Haoyo habang siya ay mahinang ngumiti. Ha. Hindi ka papatay, paano mamatay ang matandang ito? Dugo Haoyo, hindi na kailangan pang magtago. Tawagan mo ang iyong amo. Ngayon, papatayin ko kayong dalawa para makaganti sa nangyari noon. Buzz. Inikat ni Yao Juchen ang kanyang palso at isang emerald longbow ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang longbow ay translucent tulad ng isang kristal, ngunit ang enerhiya na nasa loob nito ay hindi dapat maliitin. Kahit sa mga low-rank spiritual artifact, ito ay talagang isang kayamanan ng pinakamataas na ranggo. Whoosh 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 whoosh. Nang lumitaw ang spiritual artifact, iwinagayway ni Yao Juchen ang kanyang braso at ilang nakakatakot na energy light blade ang bumaril. Bagaman hindi malaki ang lugar ng mga light blades, ang kanilang bilis ay sadyang nakakatakot. Kahit sa paningin ni Xingju, nakikita lang niya ang mga bakas ng light blades. Sa wakas ay naging malamig ang ekspresyon ni Dugo Haoyo nang makita niya ang mga pag-atake na lumilipad patungo sa kanya sa isang kisap mata. Sa isang alon ng kanyang manggas, isang mahabang espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang taybak ay wala pang kalahating talampakan ang lapad, at mahigit 5 talampakan ang haba. Ito ay isang malalim na asol na kulay, at inukitan ng parang buhay na mga alon. Sa kabila ng maliit na sukat nito, ito ay hindi maihahambing na Katanji Tangi. Ito ang spiritual artifact ni Dugo Haoyo, ang Wave Luring Sword. Sirain. Huhuhuhu. Hulalalala. Mahigpit na hinawakan ng kanang kamay ni Dugo Haoyo ang wave guiding sword nang bigla niyang iwinagayway ang kanyang braso. Sa espasyong nasa harapan niya, isang napakalaking alon ang pumailan lang sa langit. Ang marilag na alon ay parang umaatungal na alon na lumitaw sa langit. Ang kapangyarihang nakapaloob sa loob nito ay higit na kahanga-hanga. Bang! 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 Ang energy light blades ni Yao Juchen ay nakipagugnay sa alon. Ang sobrang nakakatakot na mga alon ng enerhiya ay sumabog, at ang malalaking alon ay umulan mula sa kalangitan. Sa sandaling ito, ang langit ay naging malakas na ulan. Ngunit gayunpaman, ang pag-atake ni Yao Juchen ay hindi tumagos sa alon. Sa halip, ito ay ganap na nakaharang sa labas.
Talagang hinaranggan ni Dugo Haoyu ang pag-atake ni Yao Juchen ng madali. Wave God, go, roar. Matapos harangin ang pag-atake ni Yao Juchen, ang wave guiding sword ni Dugo Haoyu ay biglang tumusok pasulong. Ang malaking alon na umaaligid sa kalangitan ay biglang lumundag patungo kay Yao Juchen. Kasabay nito, ito ay naging isang malaking demonyo ng tubig ng alon. Habang ang tubig yaw ay umaalon pasulong, ito ay umuungal ng walang tigil. Bawat ungol nito ay nagdulot ng mga alon sa puso ng mga nanunood. Hindi lamang ang tubig yaw ay napakalaking, ang mapang-ipang lakas na ipinalabas nito ay mas malakas pa kaysa kay Dugo Haoyu. Ito ay walang iba kundi ang diwa ng artifact ng Wave Guiding Sword, Wave God. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 432, Thunder God Thunder. Dugo Haoyu, huwag mo akong maliitin. Nang makitang gagamit si Dugo Haoyu ng isang killing move, hindi rin nagdalawang isip si Yao Juchen. Humakbang siya sa hangin, mahigpit na hinawakan ang kanyang longbow sa kanyang kaliwang kamay, at hinayla ang kawalan gamit ang kanyang kanan. Sa isang iglap, ang espasyo sa loob ng 3,000 metrong radius sa paligid niya ay nanginag, at ang malalalim na spatial na bitak ay mabilis na kumalat kasama niya sa gitna. Sa sandaling ito, si Yao Juchen ay tila nahulog sa isang madilim na espasyo, at ito ay bumuo ng isang malaking kaibahan sa mga tanawin sa paligid niya. Ang emerald green longbow ay nagbuga ng nakasisilaw na ningning. Ang nakasisilaw na ningning ay dahan-daang umiikot sa madilim na espasyo, tila kakaiba. Bang! Binawi ni Yao Juchen ang kanyang kanang kamay, at isang malutong na pagsabog ang umalangaw. Isang jade green na energy light blade ang bumaril, at ang bilis nito ay napakabilis kaya nawalan ng imak ang lahat. Gayunpaman, ang enerhiya na nasa loob nito ay nagdulot din ng pagtataka sa lahat. Roar! Biglang umalangaw ang isang napakasakit sa tainga na dagandong mula sa loob ng light blade, at ang emerald light blade ay mabilis na lumawak, at sa huli, ito ay bumuo ng isang malaking halimaw. Ang halimaw na ito ay ilusyon, at ang katawan nito ay patuloy na nagbabago. Gayunpaman, ang tanging bagay na maaaring makita ay isang pares ng malabong puting mga mata, at nagdulot ito ng panginginig sa mga tinak ng lahat. Ito ang longbow sa kamay ni Yao Juchen, at ito ang espiritu ng sandata. Roar! Roar! Ang lakas ng dalawang artifact spirit ay hindi dapat maliitin. Higit pa rito, ang kanilang bilis ay napakabilis din. Nang mag-intertwine silang dalawa, nawasak ang paligid at naging ganap na gulo. Habang kumakalat ang mga labi ng enerhiya, ang lahat ng mga eksperto ay nagmamadaling umiwas, hindi nang ahas na harapin sila ng direkta. Iyon ay dahil kahit na ang natitirang enerhiya ng mga ripples mula sa gayong makapangyarihang puwersa ay hindi mga pag-iral na maaari nilang labanan. Buzz! Sa sandaling ito, kapwa mahigpit na hinawakan ni Yao Juchen at Dugo Haoyu ang kanilang mga sandata, at kasabay nito, ibinuhos nila ang kanilang battle aura sa kanila nang hindi nagpipigil. Habang ibinuhos nilang dalawa ang kanilang battle aura sa kanilang mga sandata, ang lakas ng dalawang espiritu ng sandata ay tumataas. Gusto talaga nilang umasa sa kapangyarihan ng kanilang mga espiritu ng sandata upang magpasya sa kahihinatnan ng labanang ito. Roar! Sa napakalakas na artifact spirits na nag-uugnay sa isa't isa, maiisip ng isa kung gaano kaganda ang labanan. Hindi lamang ang tunog ng kalawakan ay gumuho, hindi lamang ang tunog ng mga ripples, hindi lamang ang mga dagandong ng dalawang artifact spirits, sa sandaling ito, halos marinig ng isa ang tunog ng kalawakan na umiiyak. Iyon ay dahil ang espasyong umiral sa ibang dimensyon, isang espasyo na hindi makontak ng mga karaniwang tao, ay lubhang marupok sa ilalim ng labanan sa pagitan ng dalawang artifact spirits. Ang isang casual na galaw lamang mula sa artifact spirits ay maaaring ganap na masira ito at lumabas mula sa dimensyon. Gayunpaman, kahit na ito ay isang nakakatakot na labanan, ito ay makatwiran pa rin sa mga mata ng mga manunood. Ito ay dahil sa likod ng dalawang espiritong sandata na ito ay nakatayo ang dalawang matataas na antas na combat emperors. Ang high-level combat emperors ay ang pinakamalakas na pag-iral sa kontinenteng ito. Higit pa rito, ginagamit ng dalawang combat emperors ang kanilang buong lakas upang kontrolin ang mga sandata ng espiritu sa labanang ito. Ang dalawang spirit weapons ay masasabing kumakatawan sa paghaharap sa pagitan ng pinakamalakas na eksperto sa Sky Martial Continent. Boom boom! Boom boom! Walang humpay na umalingaw ang nakakatalam ng tainga at malinaw na maririnig kahit sa milyon-milyong milya ang layo. Hindi lamang ang dalawang artifact spirit ay napakalakas, ngunit ang kanilang katalinuhan ay pambihira din. Hindi sila huminto sa isang lugar para lumaban hanggang sa kamatayan, bagkus ay umiwas sila at nagkasalikop sa isa't isa. Saan man sila naruroon, ang kalawakan ay mawawasak at ang lupa ay guguho. Hindi mabilang na mga itim na bitak ang umabot sa kalangitan, at maraming malalalim na bitak na 12-12 talampakan ng lapad ay lumitaw na sa lupa. Ang mga bitak na ito ay halos maaaring bumuo ng isang canyon, maliban na sa ilalim ng canyon, mayroong umaalon na magma sa ilalim ng lupa. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang rehiyon na ito ay nawasak na ng Saint Devil at ng iba pa, ang pagkawasak na dulot ng artifact spirits ay tiyak na isang abnormal na sakuna sa kontinente. Ito ang tunay na kapangyarihan na maaaring sirain ang langit at ang lupa. Habang nakatingin sila sa labanan sa langit, si Xingju at ang iba pa ay nakatago na sa malayo, natatakot na sila ay makaladkad sa labanan.
Mataimtim ang kanilang mga tingin habang nakatitig sa napakalaking battle circle. Hindi man lang sila ng ahas na huminga ng napakalakas, at tanging ang tunog ng kanilang nasa sabik na tibok ng puso ang maririnig. Gayunpaman, kumpara sa mga manunood, pawis na pawis sina Xingju at Yao Yushan para kay Yao Juchen. Ito ay dahil alam nila na mayroong isang napakalakas at misteryosong pag-iral sa likod ni Dugu Haoyu. Hindi lamang hindi maarok ang lakas ng taong iyon, mayroon pa siyang mid-level na spirit weapon. Sa ngayon, huminto ang laban ni Yao Juchen at Dugu Haoyu. Kung ang misteryosong taong iyon ay lumitaw sa oras na ito ay isang malaking kapahamakan. Uchi. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Yao Juchen, na nakatayo sa himpapawid, ay biglang dumura ng isang bibig ng dugo. Hindi lang ang bibig niya, pati ang malaking dami ng dugo ay bumulwak din sa dibdib niya. Sa sandaling ito, nadiskubre ng lahat sa kanilang pagkamangha na ang isang dambuhalang itim na longsword ay tumagos sa kanyang dibdib. Isa pa, may isang lalaking nakasuot ng itim na balabal na nakatayo sa likuran niya. Ang itsura ng lalaking ito ay natatakpan ng itim na balabal, at ang tanging nakikita ay ang kurbida ng kanyang mga labi. Isang ngiti iyon na puno ng pangungutya. Isang makapal na itim na aura ang patuloy na naglalabas mula sa ibabaw ng kanyang katawan. Ang itim na aura ay dahan-daang tumaas na parang apoy, at parang pati ang kalawakan mismo ay nasusunog. Ang kapangyarihan na nagmumula rito ay lubhang kakaiba, at nakakabagabag pa nga. Gayunpaman, kumpara sa pagkamangha ng karamihan, ang ekspresyon ni Xingju ay naging abnormal na pangit. Sa sandaling ito, ang kanyang mga ngipin ay mahigpit na nakadikit, at ang tunog ng kanilang pagjiling sa isa't isa ay maririnig ng malinaw. Kasabay nito ay naikuyom na niya ang kanyang mga kamao ng mariin ang mga langit-ngit. Ito ay dahil alam ni Xingju na ito ang taong naglipol sa Spirit Eater Clan, ang salarin na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang ama, at ang kanyang pinakadakilang kaaway. Gayunpaman, ang pinakanagalit kay Xingju ay ang itim na aura sa ibabaw ng kanyang katawan ay ang natatanging espiritual na enerhiya ng Spirit Eater Clan. Ang taong ito na naglipol sa Spirit Eater Clan ay talagang isang mula sa Spirit Eater Clan. Ama. Nang makita na ang buhay ng kanyang ama ay nasa linya, ang patriarch ng Demon Refinement Clan, si Yao Yushan, ay tila nabaliw. Sa isang talon, bumaril siya patungo kay Yao Juchen. Bastard, mawala. Nang makita si Yao Yushan na nagmamadaling lumapit sa kanya, tiniis ni Yao Juchen ang sakit na nagmumula sa kanyang dibdib at umungol ng galit na galit. Matapos marinig ang dagandong ng kanyang ama, tila nabawi ni Yao Yushan ang kanyang pagkamakatuwiran. Bigla siyang huminto sa himpapawid, hindi ng ahas na humakbang pasulong. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay puno na ng luha. Matanda, hindi ko akalain na hindi kita mapapatay noon. Sa halip, mamatay ka talaga ngayon. Sa sandaling ito, biglang nagsalita ang misteryosong tao sa likod ni Yao Yushan. Ang kanyang boses ay eksaktong kapareho ng kanyang ginamit upang makipag-usap kay Xingju sa pamamagitan ng Spiritual Transforming Pearl sa Heavenly Spirit Clan. Kung hindi ako lalabas, paano kita maaakit? Mamatay. Buzz. Isang panunuya ang biglang bumangon mula sa sulok ng bibig ni Yao Juchen. Kasabay nito, ang emerald longbow sa kanyang kamay ay nagsimulang maglabas ng kakaibang alon ng enerhiya. Sa sandaling ito, biglang sumabog ang artifact spirit sa kalagitnaan ng hangin. Tumakbo, sisirain niya ang kanyang espiritual na artifact. Sa pagtingin sa pagbabago ng spiritual artifact sa kamay ni Yao Juchen, biglang umungal si Dugu Haoyu patungo sa misteryosong tao. Bang! Boom! Boom! Gayunpaman, huli na ang lahat. Halos sabay na nagsalita si Dugu Haoyu, isang hindi pa naganap na pagsabog ang sumabog mula sa kamay ni Yao Juchen. Ang Emerald Energy Ripples ay parang demonyo na kayang sirain ang lahat. Lahat ng dinaanan nito ay kinain. Hindi sa banggitin ng anumang bagay sa lupa, kahit na ang espasyo ay ganap na nawala. Lahat kayo tumakbo. Kasabay nito, umalangaw ang dagandong ng isang matanda sa pandinig ng lahat. Ang may-ari ng boses na iyon ay si Yao Juchen. Senior, maghihiganti ako sayo. Sa pagtingin sa mga alon ng enerhiya na mabilis na kumakalat sa kalangitan at lumalapit sa kanya sa sobrang nakakatakot na bilis, si Xingju ay nakatikom ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos noon, tumalikod siya at mabilis na lumipad sa malayo. Hindi lang si Xingju. Sa sandaling ito, lahat mula sa Sacred Peel Clan at Demon Refinement Clan ay tumatakas din. Maging ang mga taga Beast City ay hindi ng ahas na manatili at tumakas sa malayo. My God, tingnan mo. Anong nangyayari dyan? Buhay pa kaya ang mga halimaw na iyon? Sa loob ng Profound City, lahat ay tumingin sa esmeralda na liwanag na namumulaklak sa di kalayuan. Bakas sa mukha nila ang takot. Iyon ay dahil, sa sandaling ito, hindi lamang ang nakakasilaw na esmeralda na liwanag ang namumulaklak sa di kalayuan. Maging ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay marahas na nanginginig. Tulong. Hindi mabilang na maliliit na bitak ang kumalat sa ilalim ng kanilang mga paa. Maraming mga karaniwang tao na hindi kailanman nagtanim ay nahulog sa mga bitak. Sa isang iglap, umalangaw ang lahat ng uri ng kahabag-habag na sigaw at paghingi ng tulong. Maraming mga karaniwang tao na nakatakas sa kalamidad ang sa kasamaang palad ay nalibing sa pagsabog na ito. Swish swish swish. Tingnan mo, ito ang mga combat emperors ng ating Sky Martial Continent. Dumating sila para sa atin.
Kakaiba, bakit hindi sila pumupunta para iligtas tayo? Saan sila pupunta? Nang ang lahat ay nagpapanik na dahil sa hindi inaasahang pangyayari, may ilang pamilyar na figure ang biglang lumitaw mula sa pagsabog. Gayunpaman, mabilis silang lumipad sa malayo. Natural na hindi maintindihan ng mga karaniwang tao ang kanilang mga kilos. Ang pagsabog ng isang spiritual weapon ay hindi maliit na bagay. Higit pa rito, ang pagsabog na kinokontrol ng isang high-level combat emperor ay mas nakakatakot. Bagamat ang liwanag ng Esmeralda ay namumulaklak sa kalangitan, nagdulot pa rin ito ng kakilakilabot na pinsala sa lupa sa ilalim nito. Iyon ay dahil ang higanteng palanggana na 10,000 talampakan ng lalim ay naipaliwanag na ang lahat. Sa sandaling ito, unti-unting nawawala ang enerhiya mula sa pagsabog ng spiritual weapon. Gayunpaman, natatakpan pa rin ng makapal na usok ang kalangitan. Sa kalagitnaan ng hangin, si Dugo Haoyu at ang combat emperors ng Mystical Palace ay tumitig sa kailaliman ng usok na may seryosong ekspresyon. Hindi nila alam kung buhay pa ang misteryosong lalaki. Dugo Haoyu, think na malaki ang tiwala ko sa'yo. Binaygo mo talaga ako. Kung hindi ako dumating sa oras, ang mga Saint Stone na ito ay nahulog na sa mga kamay ng iba. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang umalangaw ang boses ng isang lalaki mula sa likuran ni Dugo Haoyu. Sa paglingon, nagulat ang lahat ng matuklasan na nakatayo pala sa likuran nila ang misteryosong lalaki. Gayunpaman, ang higit na ikinagulat nila ay hindi man lang nasira ang damit ng misteryosong lalaki matapos ang isang nakakatakot na pagsabog. Talagang nagawa niyang makatakas ng hindi nasaktan. Panginoong kaluluwa, kasalanan ko ang lahat. Ako mismo ang kukuha sa kanilang lahat at ibabalik. Si Dugo Haoyu at ang iba pa ay lalong nataranta nang makita nila ito. Mabilis silang lumuhod sa gitna ng hangin at same time na nanumpa. Kalimutan mo na, grupo lang sila ng mga natalong sundalo. Hindi mo na kailangang habulin. Ngayong nasa aking mga kamay ang 6 na santong bato, sapat na para sa akin na mabawi ang lakas ng isang combat saint. Sa oras na iyon, ako ang magiging pinuno ng kontinenteng ito. Ang buhay at kamatayan ng lahat ng nabubuhay na bagay ay nasa aking kamay. Hahaha. Ikanaway ng misteryosong lalaki ang kanyang kamay kay Dugo Haoyu, pagkatapos ay tumalikod at naglakad patungo sa direksyon ng mahiwagang lungsod, iniwan ang kanyang walang katulad na mapagmataas na tawa. Diyos ng Digmaan Azura, Kabanata 433, Labanan ng mga pinakamatataas. Ang Illusory Moon Valley ay nababalot ng ambon sa buong taon, kaya mahirap makita ang tunay na anyo ng lambak. Higit pa rito, ang Illusory Moon Valley ay nagtataglay ng lubhang kakaibang puwersa ng gravitational, na ginagawa itong pinakamisteryosong ipinagbabawal na lugar sa Sky Marshall Continent. Hindi mabilang na mga eksperto ang nakipagsapalaran ng malalim sa lambak upang tuklasin ang mga misteryo nito, ngunit wala sa kanila ang nakabalik na buhay. Ang Sky Marshall Continent, na sinalanta ng kalamidad, ay wasak. Maraming maliliit na hanay ng bundok ang nawasak sa lupa, at ang mga sinaunang kagubatan ay ginawang dagat ng apoy. Kahit na ang mas malalaking bulubundukin ay nawasak ng hindi na makilala. Gayunpaman, ang kakaiba ay, sa loob ng 10,000 milyang radius ng Illusory Moon Valley, walang anumang pinsala. Normal lang ang lahat gaya ng dati. Buzz. Biglang lumitaw ang isang higanteng spatial tunnel sa kalangitan hindi kalayuan sa Illusory Moon Valley. Ito ang spatial tunnel na tanging War Emperors lang ang magbubukas. Matapos lumitaw ang spatial tunnel, tumalon ang figure ng isang lalaki sa sobrang bilis. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Xingju. Matapos makatakas mula sa Mystical Palace, agad na binuksan ni Xingju ang spatial tunnel at sumugod sa Illusory Moon Valley. May isang tao na labis niyang namiss sa lugar na ito, at iyon ay si Li Xiaohan. Bagamat alam niyang pambihira ang lakas ni Fairy Yin, nag-aalala pa rin si Xingju sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit siya sumugod dito. Mukhang hindi kailangan ng mga alalahanin ko. Sa pagtingin sa damo na nag-iiba-iba sa hangin, at sa Illusory Moon Valley na nababalot ng ambon, hindi mapigilan ni Xingju na mapangiti ng mapait. Alam niya na ang dahilan kung bakit hindi nasira ang Illusory Moon Valley ay dahil sa proteksyon ng malakas na lakas ni Fairy Yin. Nang makitang maayos ang Illusory Moon Valley, tiyak na magiging maayos si Li Xiaohan, na nagtatanim sa lambak. Kaya naman, gamaan ang pakiramdam ni Xingju. Bagamat ligtas si Li Xiaohan, ang mga eksperto ng Azura Palace ay nababahala pa rin ni Xingju. Dahil nagmamadali siyang tumakas, nahiwalay siya kay Su Linier, Xiao Bai, Xiao Long, at iba pa. Tulad ng para sa Old Feng, Ying Huang, at ang iba pang mga eksperto, sila ay nasa Mystical Palace pa rin. Tanging ang Flame Yellow Devil Tortoise lang ang naglilinang sa time-space at hindi pa lumalabas. Sa pag-iisip nito, nakipag-ugnayan si Xingju sa mga eksperto ng Azura Palace sa pamamagitan ng isang espesyal na token. Pagkatapos ipadala ang mensahe, kinakabahang pinanood ni Xingju ang token para sa anumang pagbabago. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Sa ngayon, si Su Liner, Little Bai, Little Dragon ay lahat ay nakatakas sa saklaw ng Mysterious Palace Hall, at silang tatlo ay nananatiling magkasama. Para naman kay Old Feng at iba pa, bagamat nasa Mysterious Palace Hall sila, mukhang hindi nakakasama sa kanila ang Mysterious Palace Hall.
Sa kabaligtaran, pinaalis nila ang mga makapangyarihang lalaking ito na nakapagtanim at umalis, na iniwan lamang ang mga walang tirahan na pansamantalang manatili sa Mysterious Palace Hall. Kahit na hindi ko alam kung ano ang ibinibenta sa Dugo Hauyu Gourds, inutusan pa rin ni Xingju ang malalakas na eksperto ng Azura Palace na pumunta sa East Continent. Para naman kay Little Bai, Little Dragon, dalawang intermediate rank war emperor, hinayaan din sila ni Xingju na pumunta sa East Continent dahil sa susunod na labanan. Kahit na sa kanilang lakas ay imposibleng makilahok. Matapos ihatid ang utos, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Xingju, na parabang sa wakas ay may baba na niya ang isang malaking pasanin. Sa sandaling ito, si Xingju ay nakahiga sa damuhan na nakapalibot sa Illusory Moon Valley, pinapanood ang mga puting ulap na dahan-daang inaanod sa asul na kalangitan, nagtitipon at nagkakalat sa iba't ibang anyo. Tubhang nakakarelax ang kalooban ni Xingju. Buzz. Biglang pinaikot ni Xingju ang kanyang pulso, at ang Soul Devouring Order na iniwan ng kanyang ama para sa kanya ay lumitaw sa kanyang kamay. Mukhang ikaw lang ang makakatulong sa akin sa huli. Sa pagtingin sa Soul Devouring Order sa kanyang kamay, hindi mapigilan ni Xingju na mapangiti sa pag-asa. Ito ay dahil sa sandaling tumakas si Xingju mula sa Mystical Palace, na plano na niya ang kanyang susunod na hakbang. Hindi pa banggitin na si Dugo Hauyu at ang misteryosong lalaki ay may lakas ng isang high-level combat emperor, si Xingju ay hindi katugma sa mid-level na espiritual na sandata ng misteryosong lalaki. Bagamat ang misteryosong lalaki ay nasabit ng pagsabog ng espiritual na sandata, naramdaman pa rin ni Xingju na ang pagsabog ay walang magagawa sa misteryosong lalaki. Ang misteryosong lalaki ay hindi isang ordinaryong tao. Sa kanyang karanasan, paanong hindi niya mahulaan na gagamitin ni Yao Juchen ang pagsabog ng espiritual na sandata para mamatay kasama niya. Gayunpaman, malinaw na alam niyang gagawin iyon ni Yao Juchen, ngunit kusa pa rin siyang lumapit kay Yao Juchen. Nangangahulugan ito na mayroon siyang ganap na tiwala na hindi siya masasaktan ni Yao Juchen. Higit pa rito, habang nasa kamay niya ang Saint Stone, natural na gagamitin ng dalawang high-level na combat emperors ang Saint Stone para makapasok sa maalamat na Battle Saint. Kung talagang nagtagumpay sila, si Xingju at ang iba pa ay talagang nasa malaking problema. Sa makatuwid, kinailangan ni Xingju na mabilis na dagdagan ang kanyang lakas, at pagkatapos ay patayin ng misteryosong lalaki at si Dugo Hauyu bago sila makapasok sa Battle Saint Realm. Gayunpaman, ang tanging lugar na maaaring magpapahintulot kay Xingju na mabilis na mapataas ang kanyang lakas ay ang sagradong lupain ng Spirit Devouring Race, ang Spirit Devouring Ancient Tomb. Sinasabi na ang Spirit Devouring Ancient Tomb ay naglalaman ng hindi mabilang na mga kayamanan, at nagtataglay pa ito ng pinakamahalagang mid-grade na espiritual na sandata ng Spirit Devouring Race, ang Spirit Devouring Blade. Para sa Spirit Devouring Blade, noong sila ay nasa sinaunang guho, ang misteryosong nakatatanda ay espesyal na inutusan si Xingju na kunin ito. Sinabi niya na hanggat nakuha niya ang Spirit Devouring Blade, makukuha niya ang kanyang mana. Hindi maarak ang lakas ng senior na iyon. Kung makukuha niya ang kanyang mana, bilang karagdagan sa Spirit Devouring Blade, isang mid-grade na espiritual na sandata, maaaring talagang talunin ni Xingju si Dugo Hauyu at ang misteryosong lalaki. Ang sinaunang libingan na lumalamon ng espiritu ay isang lugar kung saan ang mga miyembro ng lahing lumalamon ng espiritu ay maaari lamang makapasok minsan sa kanilang buhay. Kung hindi sila makapasok, hindi na sila makapapasok muli sa buhay na ito. Sa orihinal, si Xingju ay nagplanong pumasok lamang pagkatapos niyang maging isang high-level combat emperor. Gayunpaman, kung titingnan ng kasalukuyang sitwasyon, wala siyang pagpipilian kundi ang pumasok ng mas maaga. Swish 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 swish. Biglang na-extend ang isang daliri ng punishment art. Gamit ang isang kakaibang stroke, mabilis niyang iwinagayway ito sa Soul Devouring Token. Sa bawat paghampas, ang Soul Devouring Token ay nagsimulang maglabas ng kakaibang liwanag. Lalong lumiwanag ang liwanag, at maging ang paligid ay nagsimulang bahagyang magbago. Buksan. Dahan-daang itinaas ni Xingju ang kanyang braso at itinapon ang Spirit Devouring Token sa kalangitan. Kasunod ng kanyang mahinang sigaw, ang Spirit Devouring Token ay talagang naging hindi mabilang na ron na mabilis na umikot sa kalangitan. Sa wakas, ang mga ron na iyon ay nagsimulang magsama-sama. Nang ang huling ron ay sumanib sa Spirit Devouring Token, naglabas ito ng kakaibang itim na liwanag. Ang liwanag na iyon ay napuno ng puwersa ng kaluluwa na kahit si Xingju ay nabigla. Ang itim na liwanag ay umiikot sa kalangitan, na parabang isang itim na araw ang bumaba sa mundo ng mga tao. Gayunpaman, hindi nagtagal ang liwanag bago ito unti-unting nag-disperse. Nang kumalat ang liwanag, nagulat si Xingju nang makitang isang kahangahangang pinto ang talagang lumitaw sa himpapawid. Mayroong hindi mabilang na mga halijing itim na bato na itinayo sa magkabilang gilid ng pinto. Ang mga halijing bato na iyon ay lahat ay hinukitan ng kakaibang ron. Sa tuktok ng pinto, may isang plaque na ilang daang talampakan ng haba. Sa plaka, may nakaukit na 4 na salita. Spirit Devouring Ancient Tomb. Sa sandaling ito, nabuksan na ang pinto. Gayunpaman, ang makikita sa pintuan ay ang pasukan ng harang na dahan-dahang umiikot. Imposibleng makita kung ano ang nasa loob ng harang. Ang tanging naramdaman ay napuno ito ng isang sinaunang aura. Swish.
Nang makitang nabuksan na ang Spirit Devouring Ancient Tomb, hindi nang ahas si Xingju na magkaroon ng kahit kaunting pag-aalinlangan. Tumalon ang kanyang katawan at naging isang sinag ng liwanag pagpasok niya sa pinto. Pagkakapasok ni Xingju, dahan-dahang sumara ang pinto. Sa sandaling nagsara ang pinto, ang napakalaking pasukan ng Spirit Devouring Ancient Tomb ay agad na nawala sa langit. Para bang hindi na ito nagpakta. Wala ni isang bakas na naiwan. Ito ay hindi isang palasyo. Ito ay mas tulad ng isang espasyo. Napakalawak ng espasyo kaya hindi ito makikita ng mata. Ang tanging nakikita ay ang hindi mabilang na mga halijing itim na bato na itinayo sa kalawakan. Ang mga halijing bato ay inukitan ng mga kakaibang ron. Damaloy ang mga sapin ng liwanag, dahilan upang mapuno ng mahiwagang aura ang mga halijing bato. Tumayo si Xingju sa hangin. Nakatingin sa walang katapusang mga halijing bato, tumangalaman sa itaas, pababa, kaliwa, o kanan, hindi niya maiwasang mapasimangot. Dahil sa lugar na ito, natuklasan ni Xingju na hindi niya talaga magagamit ang kanyang soul power. Kung wala ang kanyang soul power, ang tanging bagay na magagamit niya upang pagmasdan ang kanyang paligid ay ang kanyang mga mata. Gayunpaman, naroon lamang ang walang katapusang mga halijing bato sa kanyang paningin. Walang yaman na binanggit ng matanda. Ako, si Xingju, isang inapo ng Spirit Devouring Clan, ay dumating upang magbigay galang sa aking mga ninuno. Biglang lumuhad si Xingju sa hangin at yumuko ng malalim sa walang hangganang espasyo. Iyon ay dahil alam ni Xingju na maraming nakatatanda ng Spirit Devouring Clan ang inilibing dito. Bagamat nalipol na sila, gusto pa rin ni Xingju na gawin ang dapat gawin ng isang inapo ng Spirit Devouring Clan. Mahigit 100 taon na ang lumipas. Sa wakas, may descendant ng clan ko na willing pumunta dito. Akala ko masyadong inutil ang mga inapo, at wala nang maglalakas loob na pumunta rito. Inapo ng clan ko. Tingnan ko kung anong klaseng brat ka. Sa sandaling matapos magsalita si Xingju, maraming kakaibang boses ang umalangaw sa paligid. Sa sandaling iyon, ang nakapalibot na espasyo ay marahas na ng inag at 12 ng mga figure ang lumabas. Nang makita ni Xingju ang mga pamilyar na mukha na nakapaligid sa kanya, hindi naiwasang magbago ang kanyang mukha habang napuno ng hindi maipaliwanag na pagkabigla ang kanyang buong katawan. Ang mga taong ito ay mukhang napakabata, na ang pinakamatanda ay hindi hihigit sa 30 taong gulang. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, ang kanilang mga aura ay nagpahayag ng isang pakiramdam ng pagkakaroon ng buhay sa loob ng daan-daang taon. Ang pinakamahalagang banggitin ay pareho silang nakasuot ng damit. Ang robe ay mas katulad ng isang magaan na baluti na hindi nawala ang kagandahan o kadakilaan nito. Ito ay medyo napakarilag na damit, at ang dalawang salitang Spirit Devouring ay nakaukit sa likod ng robe. Maliwanag, ang mga taong ito ay ang mga nakatatanda ng Spirit Devouring Clan. Nagulat si Xingju sa mga taong ito ng Spirit Devouring Clan. Logically speaking, dapat matagal na silang namatay. Gayunpaman, ngayong maaari na silang humarap sa kanya sa kanilang kompletong anyo, paanong hindi magugulat si Xingju? Mga nakatatanda, kayo ba ay mula sa Spirit Devouring Clan? Tanong ni Xingju sa paraang mausisa. Kalokohan. Don't tell me na hindi mo man lang nakikilala ang robe ng Spirit Devouring Clan na suot natin. Speaking of which, bakit hindi ka nakasuot ng clan robe nang pumasok ka sa Spirit Devouring Ancient Tomb? Nang marinig ang tanong ni Xingju, isang mukhang boorish na lalaki ang nagtanong kay Xingju na may magaspang na boses. Ako, si Junior Xingju, ay bumabati sa mga nakatatanda. Matapos marinig ang mga salita ng lalaki, si Xingju ay labis na natuwa. Dali-dali niyang pinagsalikop ang kanyang mga kamay at lumuhad sa lupa, muling yumuko sa lahat. Ang kanyang puso ay napuno ng hindi maipaliwanag na pananabik. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 434, Pagbukas sa Ancient Tomb. Brat, hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Bakit hindi mo sinuot ang robe ng iyong angkan nang pumasok ka sa Spirit Devourer Ancient Tomb? Hindi mo ba alam na ito ay kawalang galang sa ating mga ninuno? Ibinuko ng mukhang magaspang na lalaki ang kanyang bibig, nanlaki ang kanyang mga mata, at tinanong si Xingju na may matalas na tono. Senior, ako. Sa harap ng tanong ng lalaki, gustong ipaliwanag ni Xingju ang kanyang sarili, ngunit nag-alinlangan siya dahil wala siyang ideya na kailangang magsuot ng damit ng angkan ng kumakain ng kaluluwa para makapasok sa sinaunang libingan ng kumakain ng kaluluwa. Hindi pa ito nabanggit ng matanda sa kanya, kaya hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang sarili. Hanley, huwag mo siyang pahirapan. Napakalakas ng Spirit Devourer Clan noon. At least, nang pumasok kami sa lugar na ito, ang aming clan ay hindi na magagapi sa Martial Heaven Continent. Naghahanda kaming sakupin ang lahat ng puwersa sa Toiring Heaven Region na may ganap na kapangyarihan at maging tunay na pinuno ng Martial Heaven Continent. Gayunpaman, pagkatapos natin, wala ni isang inapo ng angkan na lumalamon ng kaluluwa ang pumasok pagkatapos ng 100 taon. Mula dito, makikita na may hindi malamang pagbabagong nangyari sa angkan na lumalamon ng kaluluwa. Sa sandaling ito, sumingit ang isang lalaki na medyo maganda ang hitsura. Tama si Han Cheng. Malaking pagbabago ang nangyari sa Soul Devouring Clan. Tanungin natin ang brat na ito tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng Soul Devouring Clan. Matapos marinig ang sinabi ng lalaki, sumang-ayon ang mga tao sa paligid.
Brat, tatanungin kita. Ano ang kasalukuyang sitwasyon ng Spirit Devourer? Bakit walang ni isang supling nakapasok sa Spirit Devourer Ancient Tomb pagkatapos ng maraming taon? Matapos marinig ang mga salita ni Han Cheng, tumango ang bastos na lalaki na tinatawag na Yao Lei at tinanong si Xingju. Senior, ang dahilan kung bakit walang sinuman mula sa Spirit Devourer Clan ang nakapasok sa lugar na ito sa loob ng 100 taon ay dahil ang Spirit Devourer Clan ay nalipol na. Ako ang nag-iisang inapo ng Spirit Devourer Clan na nakaligtas. Walang itinago si Xingju. Anong sabi mo? Nalipol na ang Spirit Devourer Clan. Paanong posible? Imposible. Imposible yan. Nang matapos magsalita si Xingju, bago makapagpatuloy si Xingju, galit na sumagot si Han Lei. Kung ikukumpara sa hindi paniniwala ni Han Lei, ang mga mukha ng mga miyembro ng Soul Devouring Clan sa gilid ay pangit. Gayunpaman, pilit nilang pinipigilan ang kanilang mga damdamin at hindi ito ipinakita. Soul Thunder, tumahimik ka. Sa sandaling ito, biglang tumayo ang isang matangkad na lalaki at itinuro si Han Lei habang umuungal. Matapos marinig ang mga salita ng lalaki, pilit na kinokontrol ni Han Lei ang kanyang emosyon at umatras. Brother, anong nangyayari? Sabihin mo sa akin ng detalyado. Matapos piliting umatras ang Soul Thunder, pilit nang umiti ang lalaki at tinanong si Xingju. Pagkatapos, ikinwento ni Xingju ang lahat ng nangyari sa Spirit Eater Clan sa mga nakatatanda ng Spirit Eater Clan. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, halos lahat ay natahimik. Gayunpaman, mula sa mga pagbabago sa kanilang mga mukha, masasabi ni Xingju na ang mga nakatatanda sa Spirit Eater Clan ay labis na nasaktan sa pagkasira ng Spirit Eater Clan. Kalokohan. Sino ang taong iyon? Sinong bastard ang ahas na lipulin ang Soul Devouring race ko? Ako, ay puputulan siya sa 1,000 piraso. Biglang umungal si Lei Ming na parang nabaliw. Ang galit sa kanyang puso ay naihayag na ng walang pagpipigil. Sige, Han Lei, patay na tayo ngayon. Umasa tayo sa mahiwagang kapangyarihan ng Spirit Eater Ancient Tomb para mabuhay hanggang ngayon. Hanggat lalabas tayo sa puntod, agad tayong manabo. Higit pa rito, ang isang taong maaaring paksay ng aking lahing lumalamon sa espiritu gamit ang kanyang sariling lakas, siya ba ay isang taong maaari mong harapin? Sa sandaling ito, isang tinig na puno ng dignidad ang biglang umalangaw. Matapos umalangaw ang boses na ito, muling tumahimik ang buong lugar. Masasabi ng isa na ang taong nagsalita ay tiyak na may pambihirang posisyon sa lugar na ito. Gayunpaman, ang higit na ikinagulat ni Xingju ay ang boses ay pag-aari ng isang babae. Sa sandaling ito, isang landas na ang dumaan sa karamihan at isang nakakabighaning kabataang babae na nakasuot ng robe ng Spirit Eater Clan ay dahan-dahang lumabas. Pagbati, Panginoon Hanji. Nang lumitaw ang babaeng ito, sabay-sabay na yumuko sa kanya ang lahat. Ang aksyong ito ay lalong nagpatunay na ang babaeng ito ay may pambihirang pagkakakilanlan. Ikaw si Xingju, tama ba? Ang babaeng ito na nagngangalang Hanying ay mukhang nasa 20s. Siya ay may magandang mukha at tiyak na maituturing na isang pambihirang kagandahan. Gayunpaman, ang ugali na ipinakita niya ay talagang hindi isang bagay na dapat taglayin ng isang kabataang babae. Makikita na ang edad ng dalagang ito ay tiyak na hindi kasing simple ng kanyang hitsura. Gayunpaman, ang higit na ikinagulat ni Xingju ay ang kanyang aura ay isang mid-level combat emperor. Kahit na ang lakas ng lahat ng tao dito ay hindi mababa at halos lahat sila ay combat emperors, ang babaeng ito lang ang nakarating sa mid-level combat emperor realm. Bukod dito, karamihan sa mga tao dito ay higit sa edad na 30 at ang ilan sa kanila ay higit sa edad na 40. Upang maabot ang antas na ito sa murang edad, makikita kung gaano kakilakilabot ang kanyang talento. Senior, Xingju ang tawag sa junior na ito. Ang pagharap sa gayong tao, kahit na si Xingju ay isa ring mid-level combat emperor, hindi siya nang ahas na maging pabaya. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay ang mga nakatatanda ng Spirit Eater Clan. Para maabot ang mid-level combat emperor realm sa murang edad, napakahusay ng iyong talento at maihahambing sa kanya. Matapos maingat na sukatin ni Hanji si Xingju, ang kanyang sexy na mga labi ay hindi sinasadyang bumuo ng malabong arko, at tinanggol niya ang kanyang ulo bilang kasiyahan. Nakikita niya talaga ang lakas ko. Matapos marinig ang mga salita ni Hanji, hindi napigilan ni Xingju na mapasigaw sa kanyang puso. Bagamat wala na sa kanya ang Soul Devouring Order, itinatago pa rin niya ang kanyang aura. Sa kanyang lakas, hanggat gusto niyang itago ang kanyang aura, halos walang sinuman sa parehong ranggo ang makakakita sa kanya. Gayunpaman, nakita ni Hanji ang kanyang lakas. Makikita na si Hanji ay hindi isang ordinaryong tao. Ano? Siya talaga ang may lakas ng isang mid-level combat emperor. Hindi naman siya ganoon katanda. Paano niya naabot ang ganoong antas sa murang edad? Maihahalin tulad lang siya kay Lord Hanmi. Hindi ko akalain na pagkatapos ng 10,000 taon, ang ganitong henyo ay lilito sa aking Spirit Eater Clan. Ito ay napakahusay. Kasabay nito, naaninag din sa tenga ng lahat ang mga salita ni Hanji. Sa sandaling ito, ang paraan ng pagtingin ng lahat kay Xingju ay ganap na nagbago. Hindi lamang ito tulad ng isang nakatataas na elder na tumitingin sa isang junior, ngunit napuno din ito ng simbuyo ng damdamin at kagalakan. Hanmi, sino siya?
Ayon sa mga talaan ng Sky Marshal Continent, hindi ba dapat ako ang pinakamaagang tumuntong sa Combat Emperor Realm? Baka may taong naunang tumuntong sa Combat Emperor Realm kaysa sa akin. Naririnig ang talakayan ng karamihan, hindi napigilan ni Xingju na hulaan ang pagkakakilanlan ni Hanmi. Xingju, tanungin kita. Alam mo ba kung saan angkan galing ang taong naglipol sa Spirit Eater clan ko? Ano ang pangalan niya? Sa sandaling ito, muling nagtanong si Hanji. Senior, ang kinaroroonan ng taong iyon ay medyo mahiwaga. Bagamat siya ay nasa kontinente pa, walang nakakaalam ng kanyang partikular na pagkakakilanlan at pangalan. Ang tanging alam lang namin ay siya ay mula sa aking Spirit Eater clan. Sumagot ng totoo si Xingju. Spirit Eater clan. Sinasabi mo na ang Spirit Eater clan ko ang pumuksa sa Spirit Eater clan ko. Paano posible iyon? Bakit may isang taong gagawa ng kaiyahiyang bagay? Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, isang malaking kaguluhan ang naganap sa gitna ng karamihan. Ang mga tingin ng hindi paniniwala at hinala ay ibinaon kay Xingju. Gayunpaman, kumpara sa karamihan, ang ekspresyon ni Hanji ay hindi gaanong nagbago. Gayunpaman, nakikita ni Xingju na tila may iniisip siya sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Tama, Senior. Ang misteryosong taong iyon ay nagtataglay din ng mid-level na espiritual na sandata. Nang makitang malalim ang iniisip ni Yao Ji, idinagdag ni Xingju. Ang pagkakakilanlan ni Yao Ji na ito ay hindi karaniwan. Bagamat ang kanyang lakas ay itinuturing na pinakamalakas dito, para sa isang babae lamang na makatanggap ng paggalang ng napakaraming eksperto, siya ay dapat na isang senior figure ng Soul Eater race. Marahil ay alam niya talaga ang pagkakakilanlan ng misteryosong taong iyon. Mid-level spiritual weapon. Sinasabi mo na ang misteryosong miyembro ng Spirit Eater clan ay nagtataglay ng mid-level spiritual weapon. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, si Yao Ji, na kanina ay mukhang medyo kalmado, ay biglang nagtanong sa gulat. Oo, Senior. Nakita ko na ang kanyang espiritual na sandata dati. Isa itong malaking itim na espada na may mga kakaibang rune na nakaukit. Ang mga rune na iyon ay halos kapareho ng mga rune sa mga sinaunang aklat ng ating Spirit Eater clan. Malamang na ito rin isang item ng aking Spirit Eater clan. Sumagot si Xingju nang may lubos na katiyakan. Baka, siya. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, nagliwanag ang mga mata ni Yao Ji. Hindi mabilang na mga eksena ng nakaraan ang lumitaw sa pagitan ng kanyang nakakunot na mga kilay. Senior, kilala mo ba kung sino ang taong iyon? Nang makita ito, nagmamadaling nagtanong si Xingju na may pag-aalala. Ang misteryosong taong ito ang pinakadakilang kalaban niya. Gaya nga ng kasabihan, kilalanin ng iyong kaaway, at palagi kang mananalo. Sa makatuwid, ang impormasyon tungkol sa misteryosong taong ito ay masyadong mahalaga kay Xingju. Hindi lang si Xingju, kundi lahat ng miyembro ng Spirit Eater clan ay nakalak din ang kanilang mga tingin kay Yao Ji. Iyon ay dahil gusto rin nilang malaman ang pagkakakilanlan ng taong pumatay sa lahat ng kanyang mga angkan at gumawa ng walang pusong bagay. Ayon kay Han Lei at sa iba pa, ang Spirit Eater clan mula sa 100 taon na ang nakakaraan ay bumalik na sa kanyang ginintoang edad. Hindi lamang naabot ng pinuno ng angkan ang antas ng isang high-level combat emperor, ngunit maraming elder din ang may lakas ng isang high-level combat emperor. Upang mapuksa ang Spirit Eater clan gamit ang kanyang sariling lakas, ang kanyang lakas ay tiyak na higit sa isang combat emperor. Iyan ang antas ng isang battle saint. Sinasabi na ang isang combat saint ay maaaring malampasan ang mga limitasyon ng habang buhay at makakuha ng immortalidad. Kung ito ay talagang isang miyembro ng Spirit Eater clan mula pa noong unang panahon na nagalinang sa antas ng isang combat saint, kung gayon makatwirang gawin mo ito. Hindi alam ang kanyang impormasyon. Ayon sa mga katangiang nabanggit mo, naiisip ko talaga ang isang tao. Isa iyon sa dalawang pinakamalakas na henyo ng aking Spirit Eater clan, Hanzan. Nang makita ang tanong ni Xingju, dahan-dahang sinabi ni Hanji. Hanzan. Matapos marinig ang mga salita ni Hanji, hindi maiwasan ni Xingju na matuwa. Dahil maaaring tawagin ni Hanji ang pangalan ng taong ito, dapat niyang malaman ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Hanzan. Gayunpaman, kumpara sa pananabik ni Xingju, ang mga miyembro ng Spirit Eater clan, na dati ay puno ng galit at hindi makapaghintay na malaman ang tungkol sa pagkakakilanlan ng taong iyon, ay nalilito na ngayon. Tila hindi sila ng ahas na paniwalaan ang lahat ng sinabi ni Hanji. Senior, sino ba talaga itong Hanzan? Nag-aalalang tanong ni Xingju. Haha, isang taong matagal nang namatay. Bahagyang lumingon ang Soul Maiden at nagpakita ng mapang akit ng ngiti kay Xingju. Napuno ito ng malalim na kahulugan. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 435, Senior Hanji. Mga patay. Matapos marinig ang mga salita ng Soul Maiden, si Xingju, na napuno ng saya, ay agad na napatulala. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit magkakaroon ng ganoong reaksyon ang mga nakatatanda ng Spirit Devouring Clan pagkatapos marinig ang pangalan ni Hanzan. Haha, Xingju, medyo mahaba ang kwentong ito. Kung gusto mong marinig, maupo ka. Sa pagtingin sa tulalang ekspresyon sa mukha ni Xingju, mahinang ngumiti ang Soul Maiden. Pagkatapos, iwinagayway niya ang kanyang manggas at lumitaw sa espasyong ito ang ilang itim na upuan na nabuo mula sa Soul Strength. Talagang nilinang niya ang kanyang Soul Force sa ganoong antas.
hindi mapigilan ni Xingju na mabigla habang sinusukat niya ang mga upuan na lumitaw sa paligid niya. Upang ma-materialize ang Soul Force ay nangangailangan ng napakataas na antas ng kontrol. At least, hindi pa niya nagawa ang ganoong bagay. Bagamat nabigla siya, pinili ni Xingju na maupo ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, seryoso siyang tumingin kay Yao Ji. Sa sandaling ito, gustong malaman ni Xingju ang higit patungkol kay Hanzan. Kasabay nito, umupo din ang mga miyembro ng Spirit Eater Clan at tumingin sa Soul Maiden sa gitna. Sa pagsasalita tungkol kay Hanzan, kailangan nating i-trace ito pabalik sa 10,000 taon na ang nakalilipas, sa sinaunang panahon ng Sky Martial Continent. Noong panahong iyon, kakaunti ang mga taong nag-cultivate sa Sky Martial Continent. Una, napakakaunti ng martial skills at cultivation techniques. Pangalawa, walang nang ahas na mag-cultivate. Iyon ay dahil mayroong 5 overlord powers sa Sky Martial Continente noong panahong iyon. Tinawag silang 5 sinaunang angkan. Para sa tinatawag na 5 ancient clans, sila ay ang Spirit Eater Clan, ang Heavenly Spirit Clan, ang Sacred Peel Clan, ang Demon Clan, at ang Extinct na Chan Clan na hindi alam ng mga tao sa kasalukuyang kontinente. Ang 5 sinaunang angkan ay ang mga tunay na Panginoon ng kontinente noong panahong iyon. Sila ay mga pag-iral na tinitingnan bilang mga Diyos ng mga tao sa Sky Martial Continent. Ito ay dahil sila ay ipinanganak na may kapangyarihan na hindi taglay ng mga ordinaryong tao, pati na rin bilang napakayamang mapagkukunan ng paglilinang. Upang matiyak ang kanilang posisyon bilang mga Panginoon, ipinagbawal ng 5 sinaunang angkan ang mga tao sa kontinente na magtanim. Kung may matuklasan man na magsasaka, hindi lamang sila papatayin, kundi ang kanilang pamilya at mga kaibigan ay papatayin din. Kaya, bukod sa ang mga tao ng 5 sinaunang angkan, napakakaunting mga tao ang nang-ahas na linangin dahil hindi sila nang-ahas na lumaban sa mga Diyos. Ang Yao Ji ay dahan-daang nagsalaysay ng kasaysayan ng nakaraan. Kahit na ang mga miyembro ng Spirit Eater Clan ay narinig na ito ng maraming beses, sila ay interesado pa rin. Kung ikukumpara sa kanila, mas interesado si Xingju. Dahil sa ilang mga espesyal na dahilan, ang mga talaan ng 5 sinaunang angkan at ang kontinente ay hindi kumpleto. Kaya, hindi nila alam ang tungkol sa Ancient Martial Continent. Bilang isang tao mula sa Martial Heaven Continent, natural na interesado si Xingju na marinig ang tungkol sa mga bagay na nauugnay sa sinaunang panahon. Sa sandaling ito, hindi lamang nanlaki ang mga mata ni Xingju, ngunit ipinikit din niya ang kanyang mga tenga. Tila nakalimutan niya na ang Martial Heaven Continent ay kasalukuyang nahaharap sa isang malaking krisis. Sa pagtingin sa kapanapanabik na si Xingju, hindi mapigilan ni Yao Ji na mapangiti, at hindi maiwasang isipin ang kanyang reaksyon nang makinig siya sa mga nauna sa kanyang pamilya noong bata pa siya, at pagkatapos ay si Yao Ji ay nagpatuloy sa seryosong pag-uusap tungkol dito. Bagaman ang 5 sinaunang angkan ay naglagay ng kapangyarihang magpasya sa buhay at kamatayan ng Martial Heaven Continent sa aking mga kamay at kontrolin ang lahat ng buhay, hindi nila ito gustong tanggapin. Habang lumilipas ang panahon, ang 5 sinaunang angkan ay lumalakas at lumalakas. Sila nadarama din nila na dapat silang pumili ng isang tunay na pinuno mula sa kanilang 5 angkan. Kaya, ang 5 sinaunang angkan ay nagsimula ng isang hindi pa naganap na digmaan upang ipaglaban ang trono ng Sky Martial Continent. Ang 5 angkan ay orihinal na magkatugma. Mula nang magsimula ang digmaan, ito ay tumagal ng napakatagal na panahon. Ang larangan ng digmaan ay patuloy na lumawak, at sa huli, ang apoy ng digmaan ay kumalat sa buong kontinente. Daan-daang milyong ordinaryong tao ay natangay dito, at maraming inosenteng tao ang nasangkot. Nakikita ang bilang ng mga buhay na nilalang sa kontinente na lumiliit, ang 5 angkan sa wakas ay nagpasya na itigil ang digmaan upang hindi masira ang balanse ng kapangyarihan sa kontinente. Ang bawat isa sa kanila ay lumikha ng kanilang sariling spatial domain at hindi na lumahok sa mga pakikibakan ng ang kontinente. Pinapayagan nila ang mga ordinaryong tao na umasa sa kanilang sariling talento at pagsusumikap upang maging pinuno ng kontinente, habang ang 5 angkan ay nakamasid lamang mula sa gilid. Upang paghigpitan ang kabilang panig, ang 5 angkan ay pumirma ng isang kasunduan na kung ang isang panig ay makialam sa mga usapin ng kontinente, ang iba pang 4 na angkan ay magsasama-sama upang parusahan sila. Mula noon, ang 5 angkan ay tila sumangga mula sa kontinente. Kaya lang, nawala ang mga Diyos na naghari sa kontinente sa loob ng daan-daang taon. Kung tungkol sa mga hamak na anyo ng buhay, nagsimula silang maging tunay na pinuno ng kontinente. Ngunit sa pagitan ng mga tao, kung walang paghihigpit o paghihigpit, walang tunay na kapayapaan. Bagamat wala na ang 5 angkan, nagkaroon pa rin ng bagyo ng dugo sa kontinente. Unti-unti, naunawaan ng mga tao sa kontinente ang isang prinsipyo. Ang malakas ay iginagalang. Sa pamamagitan lamang ng pagiging malakas maaari mong makuha ang paggalang ng mas maraming tao. Kaya upang makakuha ng kapangyarihan, ang mga tao ng kontinente ay nagsimulang pumunta sa mga gurong dalubhasa sa paghahanap ng mga pamamaraan ng paglilinang. Para naman sa mga taong minsang nagtago mula sa 5 angkan upang lihim na magtanim upang magsaka, lahat sila ay naging mga figure ng paggalang sa daan-daang milyong mga karaniwang tao ng kontinente. Bukod sa mga tao, kahit na ang mga magical beasts ay nagsimulang maunawaan ang kanilang mga likas na pamamaraan ng paglilinang. Dagdag pa sa katotohanan na parami ng parami ang mga tao sa kontinente ng Chanwo, wala nang maraming lugar upang linangin.
May ilang mga tao na gustong magsaka ngunit hindi makahanap ng isang master. Para sa kapakanan ng paghahanap ng kapangyarihan, nagsimula sila sa isang buhay at kamatayan na pakikipagsapalaran. Naglayag sila sa mga sira-sirang bangka sa dagat na walang hanggan, naghahanap ng mga lihim na manual na maaaring tumulong sa kanila sa paglinang. Sa wakas, nakarating sila sa isang kontinente na hindi nakatira. Iyon ang kasalukuyang Toiring Heaven Domain. Noon, dahil walang mga tao na naninirahan sa Grand Heaven Region, ito ang naging pangunahing larangan ng digmaan ng limang angkan. Dahil doon, marami sa mga martial technique at cultivation technique ng limang angkan ang naiwan. Bagaman ang mga karaniwang tao ng kontinente ay hindi natututo ng mga high-tier martial techniques at cultivation techniques, nahawakan nila ang lower tier. Kaya't sa ilang sandali, ang Grand Heaven Region ay naging isang banal na lupain para sa lahat ng mga magsasaka sa kontinente. Dahil maaari kang makakuha ng walang katapusang cultivation resources dito, ito ay isang banal na lupain para sa mga cultivator. Noon din na ang core ng Martial Heaven Continent, ang Grand Heaven Region, ay opisyal na pinangalan ng Grand Heaven Region. Dahan-daang ikinwento ni Yao Ji ang nawalang kasaysayan ng kontinente. Nakinig si Xingju ng buong atensyon. Sa sandaling ito, napagtanto niya na ang dahilan kung bakit ang Sky Martial Continent ay may mga mapagkukunan ng pagtatanim na mayroon ito ngayon ay dahil sa pagsisikap ng mga ninuno ng kontinente. Habang parami ng parami ang lumilitaw ng mga magsasaka, lahat ng uri ng mga sikat na sekta at kapangyarihan ay bumangon sa kontinente. Sa ganitong kapaligiran ng paglilinang, palaging may ilang mga mahuhusay na tao na lumilitaw. Hindi sila gustong malimitahan ng kanilang kasalukuyang lakas. Gusto nilang maabot isang mas mataas na tugatog, kaya nagsimula silang pag-aralan ang mga high-tier cultivation techniques at sikretong manual na naiwan ng limang angkan. Sa huli, ang mga cultivation technique at secret manual na iyon ay isa-isang na-decipher. Bagamat hindi nila nagawang linangin ayon sa orihinal na mga tuntunin, nagawa nilang baguhin ang mga ito sa cultivation techniques at secret manuals na maaari nilang linangin. Ito rin ang dahilan kung bakit napakaraming cultivation technique at martial technique sa kontinente. Sa isang kisap mata, lumipas ang 1,000 taon. Ang mga base ng paglilinang ng mga tao ay tumaas, at ang kapangyarihan na maaari nilang kontrolin ay lumago din. Sa ilalim ng pagunlad na ito, ang Martial Heaven Continent ay nagsimulang umunlad, at ang buhay ng mga tao ay naging mas mahusay at mas mahusay. Bagaman ang mga magical beasts ay kakaiba din sa panahong ito, ang mga tunay na pinuno ng kontinente ay ang mga tao pa rin. Sa mga araw na iyon, tila nakalimutan ng mga tao ang tungkol sa limang angkan na dating namuno sa kontinente. Gayunpaman, hindi nakakalimutan ng limang angkan ang tungkol sa Martial Heaven Continent, lalo na ang mga kabataan ng mga angkan. Hindi sila gustong manirahan sa lugar na kanilang tinitirhan, at napuno sila ng curiosity tungkol sa Martial Heaven Continent. Sa huli, binaliwala ng ilan sa mga kabataan ng limang angkan ang mga pagtutol ng kanilang mga nakatatanda at lihim na sumilip sa Martial Heaven Continent, na nagsimula sa kanilang kawili-wiling paglalakbay. Dahil ang limang angkan ay lahat ay may ganoong mga kabataan, ang limang angkan ay pumikit sa hindi pangkaraniwang bagay na ito. Naramdaman din nila na ito ay isang uri ng temperang para sa mga susunod na henerasyon ng kanilang mga angkan. Kung tutusin, lahat sila ay mula sa iisang angkan. Dahil sa kanilang bloodline, kahit na may mga minor conflicts, hindi sila aabot sa pagpatay sa isa't isa. Gayunpaman, ang Martial Heaven Continent ay iba. Iyon ang tunay na larangan ng digmaan. Kung ito man ay sa mga tuntunin ng lakas o ugali, ito ay isang temperang na hindi maihahambing ng mga angkan. Gayunpaman, ang mga araw na ito ay ganap na nasira nang lumitaw ang dalawang natatanging bituin ng lahi ng Spirit Eater. Pagdating niya doon, naging komplikado ang tingin ng Soul Maiden, na parabang iniisip niya ang magandang nakaraan. Tungkol naman sa execution, tinitigan niyang mabuti ang Soul Maiden, gustong marinig ang kanyang sasabihin. Ito ay dahil gusto niyang malaman kung sino ang dalawang taong iyon. Bagamat siya ay may mahinang hula, gusto niyang marinig ng personal na sabihin ito ng Soul Maiden. Ang dalawa sa kanila ay tinawag na Hanming at Hanzan. Si Hanming at Hanzan ay magkapatid. Sila rin ang dalawa sa pinakasikat na henyo sa lahi ng Spirit Eater. Noon, silang dalawa ay nasa 20s pa lamang. Para silang mga bata sa mata ng maraming eksperto, ngunit sa ang Martial Heaven Continent, nagtataglay sila ng walang katulad na prestihiyo. Noong panahong iyon, silang dalawa ang hindi mapag-aalinlangan ang hari ng Martial Heaven Continent. Hanggat binanggit sina Hanming at Hanzan, walang sino man sa Martial Heaven Continent ang hindi nakakakilala sa kanila. Isa na hindi natatakot sa kanila. Silang dalawa rin ang nagtulak sa aking lahi na lumalamon sa espiritu sa walang katulad na taas. Noong oras na iyon, si Hanming at Hanzan ay masyadong mahuhusay. Pabayaan na lamang ang mga tao sa Martial Heaven Continent, kahit sa gitna ng limang angkan, walang sino man ang makakapagkumpara sa kanila. Para sa lahi ng Spirit Eater na makabuo ng dalawang ganap na henyo, ang ibang apat na angkan ay natural na naging hindi mapalagay. Sa huli, sa ilalim ng pamumuno ng lahi ng Chan, ang iba pang apat na angkan ay bumuo ng isang alyansa. Gumamit sila ng isang walang katotohanang dahilan upang sugpuin ang lahi ng Spirit Eater, na hinihiling na ibigay namin sina Hanming at Hanzan. Tikas na alam ng aking lahi ng Spirit Eater kung gaano kahalaga sina Hanming at Hanzan.
Kaya hindi lang namin sila ipinasa, ngunit muli rin kaming nagsimula ng digmaan sa iba pang apat na angkan. Sa kapangyarihan lamang ng isang lahi laban sa apat na angkan, natural na nakaramdam kami ng matinding pressure. Gayunpaman, kung ito man ay ang lahi ng Spirit Eater o ang iba pang apat na angkan, lahat sila ay minamaliit ang dalawang magkapatid. Sa sandaling nagsimula ang labanan, ang dalawang magkapatid na Hanming at Hanzan ay gumawa ng isang bagay na ikinagulat ng buong kontinente. Sa kanilang dalawa lang, tuluyan na nilang nabura ang pangalan ng lahi ng Chan sa kontinente ng Martial Heaven. Halos 10 milyong miyembro ng lahi ng Chan ang namatay sa kamay ni Hanming at Hanzan. Nanlaki ang mga mata ni Hanming at Hanzan.